sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan, eto, grabe to. Matindi to mga kababayan kasi nakakita po tayo ng post galing po ata ito sa Twitter. At yung pinanggalingan po nito, ito pong DPWH Engineers, PH mga kababayan. Sabi po dito, Kong Leandro Libiste forcefully talk papers from Yusek Cabral's office mga kababayan. Ito daw yung ginawa ni Congressman Leandro Libiste para makuha yung mga dokumento sa mga kamay ni Jose Cabral. Ayon po dito sa nakita nating article. Totoo po ito. Nangyari mismo sa opisina ni Jose Cabral gabi bagong hearing. Ay sa kwento, pumasok si Kong Leandro Libiste at agresibong inagaw ang mga papeles mula sa kamay ni Jose Cabral. Dahil sa biglaan at marahas na pagkuha, nahiwa pa raw ng papel ang daliri ni Jose Cabral. Sabi pa dito, kaya noong sumunod na araw sa hearing, mapapansin yung nakabenda ang kanyang daliri. Hindi dahil sa simpleng aksidente, kung hindi dahil sa mismong sa insidente sa loob ng kanyang sariling opisina. So sinasabi po dito mga kababayan na kaya napapunta sa mga kamay ni Congressman Leandro Libiste yung mga dokumento na pagmamayari po ni Jose Cabral na naglalaman ng mga pangalan na sangkot sa mga insertion, dahil daw po inagaw ni Congressman Leandro Libiste at hindi totoo na ipinagkatiwala sa kanya yung mga dokumento na yon. At ayon po yun dito mga kababayan So sabi pa dito, nakakagulat at nakakaalarma na ganitong ugali ng isang halal na opisyal pumasok sa opisina ng isang undersecretary at pilit inagaw ang dokumento to the point na nasakta na ang opisyal. O ayan o, di ba mga kababayan? Biruin nyo. So ngayon, ang nakakapagtaka pa po dito, nasa sa kanya na yung listahan nung na hinahawakan or pag-aari ni Jose Cabral at sinasabi niya na ipinagkatiwala po sa kanya noong September 4 daw. Pero nakakapagtaka bakit hindi po niya isinapubliko yan? Bakit hindi po yan alam ng mga kababayang Pilipino po natin? So ngayon, pakinggan natin ang dahilan mga kababayan at pakinggan natin kung ano nga ba yung listahan na napapunta po sa kamay niya galing po kay Jose Cabral. Kasi sabi po dito, listahan ni Cabral naglalaman ng ilang code names. Sabi po ni Leandro Libiste. So ito, i-play po natin. Ah. Ay, sorry. Sorry, hindi ko na i-share, sorry. Ito na. Kaya pala. Sorry. Ito na, sorry talaga. Sorry. Ito na. Yan. Bam. There was no chance for the DPWH to doctor or to, to fix the file before they turned it over to you? Yes, it was not naman planned to give this file until Secretary Vince called. Kasi sabi dito, Jose Cabral nag-iwan ng mga dokumento na may kinalaman sa budget insertion. Mga kababayan, na yan daw po ay iniiwan at pinagkatiwala kay Congressman Leandro Libiste. So ituloy pa natin. And I am thankful that because of that, then we know there is this file. And when the DPWH may eventually release the file, then I can corroborate that that is the same file that I got. Okay. So, sir, ito, dahil nga parang nasabi nyo nga na parang parami yung main characters dito sa flood control scandal na to, would you be able to tell us po kung sino yung pinaka makikinabang in case itong mga dokumentong ito ay hindi mailalahad sa publiko? Well, basically kung sino ang may pinakamaraming insertion. At hindi naman po mga tao ang
pinakamalaking proponent dito kasi may mga code names ginamit si Yusek Cabral katulad ng leadership. Meron din mga ibang code name like Senti 2025 of 100 of projects na I shared last time on your show also. Kasi eto mga kababayan, ako titingnan nyo, napakaganda kasi ng tanong kay Congressman Leandro Libiste. Ang tanong po sa kanya, sino ang makikinabang kung sakaling hindi maisisiwalat yung mga nasa likod ng malalaking insertion at mga kickbacks mga kababayan na nakalista dun po sa mga document na hawak ni Yusek Cabral na di umani ipinaubaya daw kuno dito po kay Congressman Leandro Libiste. So ngayon, ang sa akin kasi mga kababayan, kung hawak na naman ni Congressman Leandro Libiste yung mga dokumento na makakapagpatunay ng mga taong nasa sa likod ng mga insertion na kinabang sa pera ng taong bayan, bakit hindi na po niya ilabas? Nang sa ganon, wala ng mga kongresista ang makinabang, wala ng mga senator ang makinabang, at wala ng mga politiko ang makinabang. At least, ang makikinabang niyan, ang mamamayang Pilipino. Bakit natin nasabi na kayo ang makikinabang? Kasi makikilala ninyo kung sino pa ba dapat pagkatiwalaan pagdating ng 2028 presidential election, national election, mga kababayan. Bakit mukhang ayaw po ata ilabas ni Congressman Leandro Libiste yung patungkol doon po sa mga pangalan na nakalagay sa dokumentong hawak ni Yusek Cabral na di umano'y ipinagkatiwala daw sa kanya. Ano po, nakakapagtaka kasi gawa ng September 4, napapunta sa mga kamay niya yung dokumento. Lumipas ang October, November, December, ngayon December na, 2 buwan natulog yung dokumento. Hanggang ngayon hindi pa ipinapakita sa publiko. O bakit ayaw ilabas? Diba tayo nagtatanong lang. Anyway, tuloy pa natin. May 20 doon na lahat na awards sa mga proyekto na may kaugnayan si Congressman Edwin Garjola. May iba-ibang mga lists that ended up going to certain big contractors, and I would then think it is best that DPWH be the one to explain all of the code names in Yusek Cabral's file. May mga code names. So kung you mentioned also na parang mas maraming alam si Yusek Cabral. Kasi tingnan nyo mga kababayan, isipin yung mabuti. Kung talagang malinis ang hangarin niya sa taong bayan, bakit hindi mo ilabas yung mga nilalaman ng dokumento? Ang tingin ko dito mga kababayan, baka may mga pangalan din dyan ng mga taong malalapit kay Congressman Leandro Libiste, kaya siguro ayaw niya ilabas yung document publicly. Kasi kung sa akin napapunta yan, nung September 4, makakaasa kayo, September 5, nakalabas na yan. September 5, 6, 7, kung marami man, after ng 3 days, nakalabas na po yan at nabasa nyo na, alam nyo na. Mga kababayan, kung sino yung mga tao na nasa likod ng insertion. Nakakapagtaka dito, bakit mukhang kinakabahan si Congressman Leandro Libiste na ilabas yan? Kasi nga parang ang nangyayari, kung iisipin nyo po yung dokumento na nasa kanya, yung papel na nasa kanya, mga papeles, parang ang nangyayari po dito, ipinang-weaponize niya doon sa mga politiko na kalaban niya. At ang nangyayari din dito, yung iba na dapat naiibulgar din sa taong bayan, mukha po ata mga kababayang naiitagot na papagtakpan pa rin. Bakit po natin nasabi? Kasi hanggang ngayon, hindi pa po niya ipinapakita. And then may mga binabanggit na agad siya ng mga pangalan na may mga insertion. Kahit hindi naman nakita ng taong bayan, yung mismong papeles. So parang ang dating dito, yung papeles kaya niya hinawakan, pang-weaponize niya sa mga kalaban niya sa politika, at the same time, napoprotektahan din yung ibang mga sangkot. Sa kay Yusek Bernardo at kay former DPWH Secretary Manuel Bonoan. What made you give this statement po? Actually, if I may cite si Secretary Babe Singson ng ICI, ay nagsabi din yan sa akin nung ako po ay bumisita sa ICI, na niya kasi silang lahat at sinabi niya na si Yusek Cabral ay definitely mas maraming alam kaysa kay Yusek Bernardo, at siguro mas marami ding alam kaysa kay Secretary Bonoan kasi siya yung talagang workhorse at tagagawa ng budget. At baka may mga nagbibigay lang ng instruction sa kanya, pero I think given how comprehensive are her files, pati yung mga handwritten notes, may column din dito on handwritten instructions na digitize nila. She's very methodical talaga in note-taking. And
is good that these files are still around because it's a wealth of information that can assist in the investigations. As ICI and Ombudsman also told me, napaka-useful ang mga files na ito. Oo. Kong, do you mind sharing how big is this file? How many pages are I'm sure it's all digital, no? But if we're Ayan. going to print it, if we're going to have a hard copy, the hard copy evidence, how many pages of this is this file that we're talking about? Marami pong mga tabs, pero yung tab na tinitingnan ko na DBase, ang pangalan, ay mahigit 17,000 rows. Wow. 17,000 17,000 rows. rows. Okay. That's one tab. One tab Kaya, lang. baka tens of thousands of rows ang buong file na ito. Oh. At parang 100 columns yung row na may 17,000 rows. Okay. Ang masasabi ko nga ay napaka-comprehensive ng mga file ni Yusek Cabral, kaya imposible na may mag-fabricate ng ganitong daming mga file. Kasi i-check mo lang bawat proyekto sa DPWH budget, ano yung mga notes dito, tapos tumbok na yung mga notes ay tama. Kasi sa aking distrito, isa sa 253 distrito sa bansa, tumbok ang mga notes dito sa mga findings namin sa ground. Kaya ang tanong nga dito, bakit di niya inilabas? So ito mga kababayan, cut na natin dyan. So kung titingnan ninyo, ito na nga lang yung pagbasihan natin eh. Kung talagang tapat yung tungkulin niya sa mamamayang Pilipino, yung interest niya para sa bayan, at wala siyang pinoprotektahan, wala siyang pinapanigan, at wala siyang pinupunteriya na ibang mga politician, bakit hindi niya na lang isa publiko? Ilabas yung record ng mga pangalan na sangkot sa mga insertion. Katulad kanina, sinasabi niya, pinangalanan niya, na yun daw pong Saro Bicol Party List, meron daw pong insertion mga kababayan patungkol dun sa 2 kalsada na ginagawa. At ngayon, habang nagsasalita siya, sinopla siya mga kababayan ni Ted Filon. At sinabi po ni Ted Filon na bago nanalo or kababagong panalo pa lamang, ito pong si Congressman Terry Redon. At yung Saro Party List nung mga panahon na pinag-uusapan natin itong 2025 budget, iba pa ang representative na nakaupo po doon. So ibig sabihin, hindi si Congressman Terry Redon mga kababayan. Ngayon, kung titingnan po ninyo dito sa issue naman ng mga dokumentong hawak po niya, bagamat sinasabi niya na ipinagkatiwala sa kanya ni Yusek Cabral yung mga dokumento. So ibig sabihin kaya ipinakita sa kanya yan, ipinagkatiwala sa kanya yan para ipaalam sa taong bayan yung mga pangalan ng sangkot sa mga insertion. Ngayon, bakit parang ang dating, ipinagdadamot niya sa taong bayan na malaman natin kung sino-sino yung mga tao na yan nang makapaghanda ang mamamayang Pilipino pagdating ng 2028 national election para mamarkahan na yung mga yan at nang hindi na maiboto. Ang problema dito, sinasabi niya na may mga ganitong bilang. Sinasabi niya mga kababayan na may mga insertions si ganito pero hindi man natin nakikita yung dokumento at siya lang po mag-isa yung nakakakita. So ngayon, dapat ang pinakamagandang gawin ni Congressman Leandro Libiste, isa publiko na lamang po niya. Ipaalam niya sa taong bayan nang sa ganon hindi po siya pagdudahan. Ano po mga kababayan? So kayo, ano po masasabi niyo hingil po dyan? Comment below na lamang po kung ano po sa inyong palagay na dapat ba ilabas na lamang po niya yung mga dokumento at bahala na ang taong bayan na humusga. Kung totoo nga ba mga kababayan at para malaman din ninyo kung sino yung sangkot doon po sa maanumalyang mga insertion at kung sino po ang sangkot dito sa maanumalyang flood control. Ano po, so comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan at ngayon